kung gusto nyo ng basketball shoes, New Kyrie Anta 1. Mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang pinakabagong negosasyon ng NBA ay nagkaroon ng nakakagulat na pag-ikot ngayong linggo matapos inanunsyo ng TNT Sports ang kanilang balak na magsampa ng kaso laban sa NBA. Inaangkin ng network na nilabag ng liga ang kanilang kontrata sa pamamagitan ng pagbibigay ng media rights sa Amazon at na dapat tanggapin ng NBA ang kanilang offer dahil may legal na karapatan silang i-match ito. Pinalitan namin ang offer ng Amazon ayon sa aming karapatang kontraktwal at hindi kami naniniwala na maaaring tanggihan ito ng NBA. Sa paggawa nito, tinatanggihan nila ang maraming tagahanga na patuloy na nagpapakita ng kanilang walang sawang suporta para sa aming best-in-class na coverage na ibinibigay sa pamamagitan ng pinagsamang abot ng mga video first distribution platforms ng WBD, kabilang ang TNT, tahanan ng aming 4 na dekadang pakikipagsosyo sa liga, at Max, ang aming nangungunang streaming service. Sa tingin namin ay mali ang kanilang interpretasyon sa aming mga karapatang kontraktwal kaugnay ng 2025-26 season at sa hinaharap at kami ay magsasagawa ng nararapat na aksyon. Inaasahan namin gayunpaman ang isa pang mahusay na season ng NBA sa TNT at Max kabilang ang aming iconic na Inside the NBA. Inside the NBA kasama sina Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Ernie Johnson, at Kenny Smith ay marahil isa sa pinaka-popular na sports broadcast show sa telebisyon at pinalawak nila ang karanasan sa panonood para sa milyon-milyong tagahanga sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, ang kinabukasan ng palabas ay nilagay sa alanganin dahil ang media rights deal ng NBA ay magtatapos sa dulo ng susunod na season. Ang NBA ay matagal nang nakikipagtulungan sa TNT at Warner Bros. Discovery Partners. Ngunit sa pagkakataong subukan ng ibang bagay, sinuri ng NBA ang market para sa mga bagong streaming partners at sa huli ay nagkasundo sa isang kapaki-pakinabang na kasunduan sa Amazon. Kung tama ang WBD, walang magagawa ang NBA kundi ipagpatuloy ang kanilang pakikipagsosyo sa kumpanya at iwanan ang Amazon. Maaaring kailanganin din ng NBA na magbayad para sa paglabag sa kanilang kontrata. Mula sa panig ng NBA, malinaw na wala silang nakitang anumang bagay sa kanilang kontrata na pipigil sa kanila na lumipat sa isang bagong media partner at ang kanilang pampublikong anunsyo ng desisyon ay mensahe na hindi nila ito babawiin. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang 2024 Olympics ay mabilis nang papalapit na nag-o-offer ng walang hanggang kaluwalhatian at mga gintong medalya para sa mga natatanging pagtatanghal at YouTube na pangungutya para sa mga magkamali. Anong sa tingin nyo mga kaibigan? Ngayon, si James at Team USA ay nasa isang panibagong revenge tour. Muling ginagamit ang kakulangan ng panalo sa FIBA World Cup upang tipunin ang pinakamalalaking pangalan sa basketball upang ipaalala sa mundo ang kanilang pagdomina habang papalapit ang Paris Olympics. Magsisimula ang pool play ng US sa linggo bilang bahagi ng Group C kasama ang Serbia, South Sudan at Puerto Rico. Oras na upang tingnan ang pinakamahuhusay na kompetisyon sa hanay ng 12 teams na maaaring magbigay ng mga issue para kina James at kanyang mga kaibigan sa kanilang landas patungo sa gintong medalya sa Olympics. Ang host nation ay nagkaroon ng ilang pagkatalo sa kanilang mga tune-up games, ngunit ang frontcourt ng France na binubuo ni Rudy Gobert at Victor Wembanyama ay kasing lakas ng defensive big man duo na hinarap ng mga American. Aalisin nina Gobert at Wembanyama ang maraming interior scoring, pinipilit ang US na umasa sa labas na malamang kung saan magdedesisyon ang laro. Ang FIBA 3-point line ay isang madalas na sandata na ginagamit ng Team USA at sa presensya ni Curry, ito ay isang shot na hindi gustong ibigay ng France, ngunit maaaring kailanganin nilang gawin. Hindi nagkataon na madalas manalo ang mga team kasama siya sa roster. Si Yabusele ay naging isang malakas na 3-point shooter at balanseng-balanse ang kanyang tira sa mga calculated drives at kakayahang magpasa ng bola ng epektibo. Maaring maranasan ng mga American ang ilang sitwasyon kung saan si Yabusele ay makakadaan sa kanila ng hindi inaasahan at magtatapos na may 15 to 17 points sa pagtatapos ng gabi. Siyempre ang malaking pangalan ay si Wembanyama. Kung makakapuntos siya sa mataas na rate, pinagsasama ang outside shooting at interior shot making habang itinataguyod si Gobert sa high-low situations, magbabago ang anyo ng isang laban sa pagitan ng USA at France. Hindi na kailangang sabihin ilalagay ni head coach Steve Kerr ang pangalan ni Wembanyama sa tuktok ng kanyang game plan. Tuwing haharap ka sa isang player na nanalo ng 3 sa huling 4 na NBA MVP awards, kabilang ang titulo noong 2023, kailangan mong maging handa. Si Nikola Jokic ay kasing delikado sa international na kompetisyon gaya ng sa NBA.
sa malaking bahagi dahil sa kanyang karanasan at proseso ng pag-unlad ng paglalaro sa Serbia noong siya ay mas bata. Babasahin niya ang mga anggulo ng mas mahusay kaysa kanino man sa Olympics at siya ang walang alinlangan na pinakamahusay na post scorer sa torneo rin. Si Jokic ay may mga legit na player sa paligid niya. Si Vasilije Micic na noon ay EuroLeague MVP at isa sa mga pinaka-potent guard scorers sa labas ng NBA sa loob ng kalahating dekada bago siya sumali sa liga noong nakaraang season. Ang maaaring magpabagsak sa Serbia ay ang kalusugan. Si Bogdanovic ay isang huling scratch sa showcase laban sa Team USA noong July 17 at si Nikola Jovic mula sa Miami Heat ay naiulat na mawawala sa Olympics dahil sa ankle injury. Iyon ay nangangahulugan ng mas maraming responsibilidad sa mga balikat ni Jokic at Micic, depende sa availability ni Bogdanovic. Kung ang Serbia ay kulang sa available forwards, maaaring makakuha ng pinalawig na minuto si Filip Petrusev. Ang 6'11" forward ay isang malakas, capable scorer na mahusay gumalaw nang wala ang bola at mataas ang conversion rate sa paligid ng basket. Anuman ang rotation na pipiliin ni head coach Svetislav Pesic, hindi pushover ang Serbia. Napakarami hindi lang ng mga NBA players, kundi pati ng mga star level players, ang Canada na marahil ang pinakamalaking banta sa US, na pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander, isang player na malapit na sa MVP conversation noong nakaraang season. Habang ang team ay nakasentro kay Gilgeous-Alexander, ang lalim ng Canada ay kahanga-hanga. Sina Jamal Murray, RJ Barrett, Nickeil Alexander-Walker, Kelly Olynyk, Andrew Nembhard, Trey Lyles, Dillon Brooks at Lou Dort ay standout na mga rotational NBA players, lahat ng maaaring mag-impluwensya sa daloy ng laro. Ang mga pangalan na ito ay maaaring hindi maikumpara, halimbawa kina Anthony Davis, Joel Embiid, Tyrese Haliburton at Anthony Edwards, ngunit mayroong isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang team. Ang maaring magtrabaho laban sa Canada ay ang presensya ni Brooks na tila nakafrustrate ng halos bawat player sa NBA sa nakaraang ilang taon, particular si James. Walang duda na magkakaroon siya ng malaking impact sa team. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, si Cam Johnson ay nagmula sa kanyang pangalawang season sa paglalaro para sa Brooklyn Nets. Ang dating UNC star ay nagtapos ng taon na may average na 13.4 points, 4.3 rebounds at 2.4 assists kada laro habang nagpapakita ng shooting percentage na 44.6% mula sa field at 39.1% mula sa 3-point range sa 58 games. Siya ay naging pangalan na madalas lumulutang sa mga trade rumors sa mga nakaraang buwan. Ayon kay Brian Lewis ng The New York Post, ang Los Angeles Lakers ay kabilang sa ilang mga team na may interest na makuha si Johnson. Mula sa artikulo ni Lewis sa The New York Post, habang ang Kings, Magic at Lakers ay interesado, isang kamakailang ulat ang nagsasabing ang Spurs, Raptors o Warriors ay maaaring maging dark horse. Si Johnson ay ang ika-11 na pick sa 2019 NBA Draft at nakapaglaro na ng 5 season para sa Phoenix Suns at Nets. Ang kanyang career averages ay 11.7 points, 3.9 rebounds at 1.7 assists kada game habang nagpapakita ng shooting percentage na 44.7% mula sa field at 39.2% mula sa 3-point range sa 283 regular season games. Siya rin ay lumahok sa 38 NBA playoff games, 7 bilang starter at kasama siya sa Suns nang sila ay umabot sa 2021 finals. Si Johnson ay isang elite 3-point shooter na magiging perpektong akma upang maglaro kasama sina LeBron James at dahil ang Nets ay isang team na nasa rebuilding mode, si Johnson ay patuloy na mapapasama sa mga trade rumors. Ang Lakers ay nagmula sa isang season kung saan natalo sila sa Denver Nuggets sa unang round ng NBA playoffs sa 5 games. Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.